Mabuhay! Mabuhay! My name is Marian Coronel at ako po yung gumanap bilang Vanessa sa kwentong Takip Silim na may pinamagatang Kasal sa Bahay ng Bilyonaryong May Kabit. So like and subscribe, comment po kayo sa mga channel namin. Ako po si Owing. Thank you. Thank you! Saan ka na naman ba galing, Lorenzo? Niloloko mo na naman ba ako, ha? Nambababae ka na naman? Victoria, pwede ba huwag gayon? Pagod na pagod ako at gusto ko na magpahinga. Don't dodge my question! Sagutin mo ako ng diretso. May babae ka na naman ba, ha? Sagutin mo ako, Lorenzo! Wala akong ibang babae, Victoria. Kaya pwede ba manahimik ka na? I did everything to save our marriage and to protect the image of this family. Kaya siguraduhin mo lang na totoo ang sinasabi mo. Dahil kung hindi... Kung hindi ano, Victoria? Papatay ka na naman ba ng tao? Sabi nila, to see is to believe. Pero paano kung ang lahat ng nakikita at pinaniniwalaan mo ay hindi pala totoo? Sa panahon ngayon, madaling magpanggap at magbalat kayo. Lalo na sa social media. May mga taong mukhang perpekto sa paningin ng iba. Pero sa likod nito ay may tinatagong sikreto pala. Pero paano kung isa sa mga taong yon ay iniidolo mo ng sobra? Ano ang magiging unang reaksyon mo? Paki-comment ang inyong sagot sa ibaba. Excited na kaming mabasa ang mga ito. At kung interesado kayong malaman ang nakatagong sikreto, halina't samahan niyo akong sumubaybay hanggang sa dulo. Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Lalo na ho sa inyo, Sir Jag. Itago niyo na lang ho ako sa pangalang Emil, 40 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Samar. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 2013 sa isang lugar na hindi ko nalang papangalanan. Pinili kong palitan ng totoong pangalan ng mga tao at lugar na sangkot sa kwentong ito para maprotektahan ang aming seguridad, lalo na't hindi biro ang nangyari sa pamilya ng asawa ko at kilalang kilala ang kanilang pamilya noon sa kanilang lugar dahil sa yaman nila. Kaya sana maintindihan ho ninyo. Pero bago ang lahat, gusto ko lang din ipaalam sa inyo na sa kwentong Takip Silim ko lang ho ipinadala ang aking kwento dahil malaki ang tiwala ko sa channel na to na tinatago nila ang tunay kong pagkatao. Kaya kung makikita man ninyo sa ibang channel, huwag magdalawang isip na i-report dahil malinaw na ito'y ninakaw lamang kaya wala silang karapatang i-upload ito. Maraming salamat ho. Nagsimula ang lahat nang hiningi ko ang kamay ni Vanessa sa kanyang mga magulang pagkatapos ng mahigit 4 na taon naming relasyon. Hindi naman ako nabigo at nakuha ko ang basbas nila. Sa mga araw bago ang kasal, napagpasyahan naming sa mismong bahay nila ito gaganapin dahil sa malalim na dahilan. Naniniwala kasi kami ni Vanessa na kapag ikinasal kami sa bahay na yon, magiging katulad din kami ng kanyang mga magulang na may perpekto, masagana at masayahang pagsasama. Hanggang sa nadiskubre ko ang lahat ng aming mga pinaniniwalaan noon ay kasinungalingan lang pala. Ang dalawang biyenan kong malaanghel ang imahe sa aming mga mata ay malademonyo pala at sinisingil na ng karma. Apo, ay buti naman at nandito ka na. Pero teka, bakit ganyan ang itsura mo? May problema ka ba? Wala naman hulo. Napagod lang siguro ako sa dami na nangyari ngayong araw. Sigurado ka ba? Kilala kita, Emil. Kapag may bumabagabag sa'yo, halata agad sa mukha mo. Ayos lang po talaga ako, Lo. Medyo mabigat lang po siguro ang pakiramdam ko dahil sa pagod. Mahaba kasi ang naging biyahe namin kanina. Ganun ba? Ay kumain ka na ba? Sandali, ipaghahain kita. Wag na hulo. Kumain na ako kanina kina Vanessa bago umuwi. Gusto ko lang ho talaga makapagpahinga. O siya, magpahinga ka na. Huwag mong pabayaan ang sarili mo lalo na't malapit na ang kasal ninyo ni Vanessa. Opo, Lo.
Papasok na ako sa kwarto. Ay sige apo, tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Tumango na lamang ako kay Lolo Tasio bago tuluyang pumasok sa kwarto ko. Pagkasara ko ng pinto, agad akong napabuntong hininga at napaupo sa gilid ng kama habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang narinig kong pagtatalo ni na Tito Lorenzo at Tita Victoria. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung dapat ko bang paniwalaan ang mga narinig ko o baka dala lang yun ang emosyon at galit nilang dalawa. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi mapakali ang isip ko noon. Pagkahiga ko sa kama, napatitig na lamang ako sa kisame habang pilit iniisip kung dapat ko bang sabihin kay Vanessa ang tungkol sa narinig ko kanina. Mahal na mahal niya ang mga magulang niya at wala rin naman akong matibay na pruweba para patunayang nagawa nga yun ni Tita Victoria. Pero hindi ko lang akalain na ang inakala naming perpekto at masayang pagsasama ng mga biyenan ko ay kasinungalingan lang pala. Napatigil naman ako sa pag-iisip nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hello, mahal. Ba't napatawag ka? 10 oras na ng gabi ah. Mahal, Oh, bakit? Ba't ka umiiyak? Anong nangyari? sorry. Nagising lang ako. Ang sama kasi ng panaginip ko eh. Mahal, kumalma ka na muna. Ano bang napanaginip mo? Si Mami, nakita ko siya. May hawak siyang kutsilyo. Tapos, duguan ang mga kamay niya. At nakita ko kung paano niya pinaslang ng paulit-ulit ang babaeng nakahiga sa sahig. Ano? Napatigil ako sa narinig ko mula kay Vanessa at hindi ako agad nakapagsalita. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang lahat. Pero ang narinig ko kanina at ang panaginip ni Vanessa ay parang konektado sa isa't isa. Mahal, nandiyan ka pa ba? Oo, nandito lang ako. Pasensya na. Medyo mahina ang signal dito kaya putol-putol ka kanina. Ganun ba? Pasensya ka na rin kung napatawag ako ng ganito ka-late. Hindi lang talaga ako mapakali. Ang bigat kasi sa pakiramdam ng panaginip ko, para bang totoo. Mahal, panaginip lang yun. Hindi yun totoo. Baka napagod ka lang ngayong araw dahil sa haba ng biyahe natin. Siguro nga, mahal. At saka kilala ko si Mami. Alam kong hindi niya kayang gawin yun. Napaka-imposible. Pero ewan ko ba kung bakit parang totoo ang panaginip kong yun. Kaya sobrang natakot talaga ako. Tulad nga ng sinabi mo, hindi kayang gawin ng mami mo yun. At isang panaginip lang yun. Kaya huwag ka na mag-isip ng masama. Sige na, magpahinga ka na. At ayoko nagpupuyat ka dahil lang sa masamang panaginip na yun. Sige, mahal. Salamat dahil kahit papaano gumaan ang loob ko dahil sa iyo. Nandito lang ako, mahal. Kahit anong oras, tawagan mo lang ko. Sige, pupunta ka ba dito bukas? Siyempre naman. Marami pa tayong aasikasuhin para sa kasal natin, hindi ba? Oo nga pala, mahal. Bukas, may sasabihin ako sa iyo. At sigurado ako magiging masaya ka sa naisip kong ideya. Ano ba yun? Basta bukas ko na sasabihin. Thank you nga pala ulit, ha? Wala nga naman, mahal. O siya, matulog ka na. Okay, sige. Good night, mahal. I love you. Good night din sa'yo, mahal ko. Mahal na mahal din kita. Pagkababa ng tawag, huminga ako ng malalim para maipakalma ang aking sarili. Gulong-gulo ang isip ko noon, Sir Jag. Gusto kong maniwala noon na totoo ang pinaniniwalaan naming magandang imahe sa mga magulang ni Vanessa. Pero pagkatapos ng mga narinig ko tungkol sa masamang panaginip ni Vanessa, mas lalo akong naguluhan kung ano ba talaga ang totoo. Kung bakit parang
Isang pahiwatig yon na posibleng nagawa talaga ni Tita Victoria ang pumatay ng tao. Habang iniisip ko ang mga bagay na yon, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako hanggang sa nagising ako kinabukasan. Teka, bakit ang ingay ng mga tao sa labas? Oh, Emil! Mabuti naman at gising ka na, apo. Halika na dito. Nakahanda ng almusal. Lo? Bakit ho ang ingay ng mga tao dun sa labas? Yun ba? Ay nako, apo. Nahuli kasi ni Sally ang asawa niyang si Pandoy na may kasamang ibang babae sa may bukid. Ang buong akala niya ay nagtatrabaho ng maayos si Pandoy sa sakahan. Iba na palang tinatrabaho. Kaya naginit ang ulo ni Sally. Kumuha ng itak at hinabol ang asawa niya. Natamaan sa bandang puwetan si Pandoy kaya nagkagulo. Nagtakbuhan lahat ng tao. Nagawa ho talaga ni Aling Sally na tagain ang asawa niya, no? Abay, oo naman. Kaya mabilis na dinala sa health center si Pandoy. Buting at nagapan pa dahil kung hindi, nako, pinaglalamayan na sana siya ngayon. Kaya ikaw, huwag mong gagayahin si Pandoy kung ayaw mong maging demonyo ang asawa mo. Napalunok ako sa sinabi ni Lolo Tasio. Para bang may biglang humigpit sa dibdib ko habang pinapakinggan ko ang kwento niya. At doon napagtanto kong kung totoo man ang tungkol sa pagtataksil ni Tito Lorenzo, hindi malayong umabot sa puntong makagawa ng masama si Tita Victoria. Apo, bakit bigla ka yatang natahimik dyan? Hindi ko lang ho kasi akalaing ganun pala ang nagagawa ng pagmamahal, ho. Kaya ho nitong pumatay ng tao? Lahat ng sobra, apo, ay delikado. Kahit pagmamahal pa yan kapag hindi na napigilan ng emosyon, doon nagsisimula ang gulo. Pero lo, hindi ba dapat ang pagmamahal nagpoprotekta? Hindi yung nananakit? Ganyan talaga sa simula ang paniniwala natin. Pero apo, kapag sobra ang pagmamahal ng tao, minsan nakagagawa siya ng hindi tama. Lalo na kapag nasaktan at naloko ng taong pinagkatiwalaan niya. Ayokong mangyari sa amin ni Vanessa yun, lo. Hindi ko siya kayang saktan at lokohin. Mahal na mahal ko siya, no. Mabuti naman kung gano'n na po. At kahit hindi mo man sabihin sa akin, alam ko kung gaano mo siya kamahal. Kaya buong suporta ko sa relasyon ninyong dalawa. Salamat ho, lo. Salamat ho sa mga payo ninyo. Tanging ngiti lang ang tugon ni Lolo Tasio at kasabay noon ang marahang pagtapik niya sa balikat ko. Napangiti ako at kahit papano gumaan ang loob ko. Pagkatapos naming kumain noon, hindi na ako nag-aksepa ng oras. Umalis na ako sa bahay. Pilit kong hindi na mag-isip pa ng kung ano-anong negatibong bagay dahil sa isip ko, mas kailangan ako ni Vanessa para sa pagpaplano ng kasal namin. Kaya pinili ko na lang muna na isang tabi ang tungkol sa narinig ko kahit na bumabagabag pa rin yun sa loob ko. Ilang sandali pa, nakarating na ako sa tapat ng kanilang malaking mansyon at saka ako bumaba ng kotse. Hindi na rin ako nag-aksaya ng oras na pumasok sa loob. Nakita ko si Vanessa na nakatayo sa may hagdan. Basang-basa pa ang dulo ng buhok niya. Halatang katatapos lang maligo. Nakasuot siya ng simple at puting bestida at sinalubong niya ako ng napakatamis ng ngiti. Mahal, Oh, mahal. ang aga mo ngayon na. Akala ko mamaya ka pa darating. Siyempre, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Sabi ko nga, marami pa tayong aasikasuhin para sa kasal natin. Oo. At saka may sasabihin ako sa'yo. At sigurado ako matutuwa ka sa naisip ko. Oo nga pala. Nabanggit mo nga kagabi, ano? Ano ba yun? Mahal, gusto kong gawing mas personal ang kasal natin.
Personal? Anong ibig mong sabihin, mahal? Malalaman mo mamaya. Gusto kong sabihin ito sa harap ni na mom at daddy kung papayag sila. Sigurado ako matutuwa ka. Pero nakakahiya naman sa mga magulang mo. Dapat ako nagbabayad sa organizer at fashion designer kasi ako ang lalaki sa atin. Pero nagpumilit pa rin sila eh. Mahal, ano ka ba? Hayaan mo sila. Gusto lang nilang magkaroon ng napakagandang kasalang uni kaihan nila. At saka mahal, barya lang sa kanilang mga gagastusin natin sa kasal. Alam ko. Mahal, please let mom and dad handle it. Besides, tanggap naman nila kung ano lang ang kaya mong ibigay sa akin. Mahalin mo lang ako ng tapat at huwag mo lang akong sasaktan. Sapat na yun. Pilit akong ngumiti noon habang nakatingin kay Vanessa. Kahit sa loob ko, natapakan ng ego ko bilang lalaki. Pakiramdam ko noon, ang baba ko. Lupa ako at langit siya dahil sa kayamanan na meron ng kanilang pamilya. Pero nang makita ko kung gaano siya kasaya habang nagsasalita, hindi na ako tumutol pa. Natigil naman ang aming pag-uusap nang lumapit si Aling Rosa. Ay, naku sir, ma'am. Pasensya na po sa distorbo. Nakahanda na po kasi ang almusal sa dining area. Baka lumamig po ang pagkain. Ay, oo nga pala. Salamat, Aling Rosa. Pakatawag na rin sina mom at daddy para sabay-sabay na po kaming kumain. Sige po ma'am, tatawagin ko na po sila. Salamat po, Aling Rosa. Mahal, tara, pag-almusal muna tayo. Sige. Sa totoo lang, busog pa naman ako noon dahil nakakain na ako sa bahay. Pero kapag si Vanessa na ang nagyaya, mahirap talagang tumanggi kaya sumama na rin ako papunta sa dining area. Tahimik akong umupo habang hinihintay namin ang dalawa kong biyanan. Hindi ko rin maiwasang kabahan pagkatapos kong marinig ang pagtatalo nila kagabi, kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Pero nagulat ako nang ilang sandali pa'y nakita ko silang magkasabay na naglalakad palapit sa amin. Nakakapit pa si Tita Victoria sa braso ni Tito Lorenzo at pareho silang mukhang maayos na parabang walang pagtatalong nangyari sa pagitan nila kagabi. Doon ko napagtanto kung gaano sila kagaling magpanggap sa harapan namin ni Vanessa. Oh, nandyan ka na pala, Emil. Ang aga mo yata ngayon, iho. Magandang umaga ho, Tita Victoria. Tito Lorenzo, maaga nga ho ako na pa rito. Marami ho kasi kaming aasikasuhin pa para sa kasal. Mabuti yan, iho. Ganyan dapat. Responsable. Daddy, sinabi ko naman po sa inyo. Excited talaga si Emily sa kasal namin. Siyempre naman, mahal. Di na ako makapaghintay ng araw na yon na magiging asawa na kita. Tama ang lalaking pinili mo, iha. Siguraduhin mo lang na huwag mong sasaktan ang anak ko. Dahil sa oras na malaman kong niloko mo siya, may kalalagyan ka talaga sa akin, iho. Hindi niyo na ako kailangan bantaan, Tito Lorenzo. Hindi ho ako kagaya ng iba. Makakaasa po kayong hindi ko lulukuhin ang anak ninyo. Mabuti naman kung ganon. Asya, kumain na tayo. Napilitan akong ngumiti noon kahit parang may kung anong kumirot sa loob ko matapos marinig ang sinabi ni Tito Lorenzo. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba o sadyang ironic lang talaga ang buhay. Pero siya pa mismo ang nagbabala sa akin tungkol sa panloloko kay Vanessa, gayong malinaw kong narinig na pinagdududahan siya ng kanyang asawa na may ibang babae. Sa totoo lang, malaki ang respeto ko noon kay Tito Lorenzo. Simula nang makilala ko siya, ang tingin ko sa kanya ay responsableng asawa, mabuting ama at lalaking halos walang kapintasan. Kaya habang nakatingin ako sa kanya noon na parang normal lang ang lahat, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkainis. Dahil sa mga sandaling yun, parang ako pa ang lumalabas na kailangang bantayan at pagbantaan kahit siya naman ang may ginagawang katarantaduhan sa asawa niya. Pero sa ngalan ng pagmamahal ko kay Vanessa, pinili kong makisama
at kumalma habang tahimik kaming kumakain sa lamesa. Siya nga pala, Ma'am, Dad. May sasabihin po sana ako sa inyo tungkol sa venue ng kasal namin. Well, wala na kayong dapat na ipag-alala, sweetheart. I already hired a well-known wedding organizer para sa venue ng kasal ninyo. At sisiguraduhin kong magiging unforgettable at enggrande ang wedding ninyo. No, Ma'am. May iba po sana akong gustong venue. And naniniwala po akong ito na ang pinaka-perfect na lugar para sa kasal namin ni Emil. May iba kang gustong venue? What do you mean, Iha? Ma'am, gusto ko dito na lang sa mansyon natin. Dito? Yes, Dad. Sa garden area natin mismo ang reception. Gusto ko intimate lang pero elegant pa rin. Sweetheart, are you serious? Anak, bilyonaryo ang pamilya natin. Maraming tao ang inaasahang magiging enggrande ang wedding ninyo. What will people say kung dito lang gagawin sa bahay? Bakit pa tayo gagastos sa organizers kung hindi rin naman pala sa luxury venue? Ma'am, hindi naman po dahil mayaman tayo, kailangan sa mamahaling lugar agad gawin ang kasal. But sweetheart, Ma'am, please. Pakinggan niyo muna ako, please. Wala nang nagawa pa ang dalawa kong biyenan kundi pakinggan si Vanessa. Sa totoo lang, kahit ako ay nagulat din sa sinabi niya. At doon ko siya mas lalong hinangaan dahil sa pagiging simple niya at hindi sosyalista. Pero nang marinig ko ang sumunod niyang sinabi, napalunok ako. Dito nagsimula ang pamilya natin. Dito kayo nagsama ni Dad. Dito ko nakita kung gaano kayo kasaya bilang mag-asawa habang lumalaki ako. Kaya gusto ko rin dito magsimula ang buhay namin ni Emil bilang mag-asawa. Vanessa, Dad, naniniwala po ako na kapag dito kami ikinasal na Emil, magiging kagaya po ninyo ang pagsasama namin. Masagana, payapa, masaya, at perfect. Walang pagtataksil at walang pagtatalo. Mahal, okay ka lang ba? Oo. Ayos lang ako. Nabinuo ka lang. Ikaw kasi, dahan-dahan lang kumain, mahal. Kinabahan tuloy ako sa'yo. Pasensya na. Ano ka ba? Okay lang yun. Ang importante, okay ka. So, ano sa tingin mo, mahal? Nagustuhan mo ba yung naisip ko? Oo naman. Hindi ko na akalain na sentimental ka palang tao. Pilit akong ngumiti sa harap ni Vanessa dahil ayokong mahalata niyang may iba akong iniisip. Sa totoo lang, maganda naman ang naisip niyang ideya dahil practical din ito. Pero parang may mabigat na bumara sa dibdib ko nang marinig ko siyang ilarawan na perpekto ang relasyon ng mga magulang niya. Saglit akong napatingin kina Tito Lorenzo at Tita Victoria at doon ko napansin ang bigla nilang pananahimik. Nawala ng reaksyon si Tita Victoria habang si Tito Lorenzo naman ay umiwas ng tingin. At sa mga sandaling yun, ako lang ang nakakaalam na may malalim na bitak na nakatago sa likod ng magandang imahe nila na hinangaan ni Vanessa. Ma'am? Dad? Bakit ang tahimik niyo? Hindi ba yun okay sa inyo? alam mo naman na lahat ay gagawin namin para sa'yo, anak. Kung saan mo gusto at kung yan ang magpapasaya sa'yo, gawin natin. Dito natin gaganapin ang kasal niyo ni Emil. Talaga po? Thank you, Dad. Ano na lang kaya ang sasabihin ng ibang tao? Bakit, Victoria? Mas mahalaga pa sa'yo ang iniisip ng ibang tao kaysa sa kaligayahan ng anak natin? No, sweetheart. I just want the best for our only daughter. Yan naman pala eh. E di hayaan mong magdesisyon siya para sa sarili niya. Buhay niya yan. Kasal niya yan. Magulang niya lang tayo. Teka. Nag-aaway ba kayo, Ma'am, Dad?
For the first time? Nag-aaway? Oh no! No, sweetheart. We're not fighting. Besides, I agree with what your daddy said. Do whatever makes you happy. You are free to choose, sweetheart. Right, husband? Oh, tama ang mami mo, anak. Tahimik lang ako noon habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Tita Victoria. Nakita ko kung paano siya sumandal sa balikat ni Tito Lorenzo at kumapit sa braso nito. Parang sinisiguradong maipapakita nila na maayos ang relasyon nila bilang mag-asawa sa harap ni Vanessa. At hindi nga sila nabigo kasi paniwalang-paniwala si Vanessa sa nakikita niya. At kahit ako, kung hindi ko lang narinig ang pagtatalo nila, iisipin ko rin na totoo ang nakikita ko. Lalo na si Tita Victoria, ang galing niyang magpanggap sa harap ng iba. At kahit alam ko ang totoo, wala akong magawa kundi manahimik. Ayokong sirain ang saya ni Vanessa at ayoko ding masaktan siya. Ma'am, Dad, gusto ko po sana na simple lang yung food sa wedding. Filipino dishes sana. Kasi gusto ko feel at home lang at hindi yung sobrang formal. Filipino dishes? For a grand wedding? People might expect something more refined, sweetheart. Victoria, hayaan mo siya. Kung yan ang gusto ni Vanessa, yan ang susundin natin. Anong ibig mo sabihin, mahal? Magpapakater tayo ng mga lutong Pinoy? Buffet setup sa garden? Oo, mahal. Gusto ko yung parang family reunion lang ang feel. Yung may lechon sa mahabang mesa at mga simpleng putahe lang pero marami. Lorenzo, is that what you think weddings are supposed to feel like? Simple and family reunion? Bakit naman hindi? Hindi naman importante kung ano mga pagkain na iahanda sa kasal at kung saan ang venue. Ang importante, tama ang taong pinakasalan mo. Tama po kayo, Dad. Katulad po ninyo ni Mami. Tama po ang pagpili niyo sa isa't isa kaya hanggang ngayon, buo pa rin tayo at masaya. Napansin ko kung paano bahagyang nanigas ang ngiti ni Tita Victoria sa huling sinabi ni Vanessa. Pero agad din niya itong tinakpan. Si Vanessa naman ay walang kaalam-alam sa bigat ng tono sa pagitan ng kanyang mga magulang. Abala sa pag-imagine ng perpektong kasal na nasa isip niya para sa aming dalawa. Si Tito Lorenzo naman ay umiwas ng tingin at ininom na lang ang tubig niya. Parang pinipilit pakalmahin ang sarili. Habang ako, tahimik lang silang pinanonood habang nagpapanggap sa harap ng anak nila. Siya nga pala anak. May nakuha na akong magaling na bridal designer para mag-design at gagawa ng wedding gown mo. Sigurado akong magugustuhan mo dahil magkasing edad lang naman kayo kaya siguradong magkakasundo kayo sa design. Talaga, Dad? Bridal designer? Sino po siya? Kilala ko po ba siya? Malalaman niyo rin mamaya. Papunta na siya dito. Sige, Dad. Excited na ako makilala ang magde-design ng gown ko. Lorenzo, hindi mo man lang sinabi sa akin to. Sino ba yan? Babae ba yan, ha? Teka, Ma'am. Nagsiselos po ba kayo? No. No, sweetheart. Gusto ko lang malaman kung sino ang magde-design ng gown mo. I want it to be perfect. That's all. Sa tingin ko naman po, hindi siya kukunin ni Dad kung hindi siya magaling mag-design. Di ba, Dad? Aba, syempre naman. Sisiguraduhin kong mamamangha ang lahat sa magiging design ng gown mo, anak. Wala akong ibang gusto kundi ang maging masaya ka sa araw ng kasal mo. Salamat po, Dad. The best po talaga kayo. Salamat ho, Tito Lorenzo. Napansin ko naman kung paano bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tita Victoria. Parang may gumuhit atensyon sa likod ng pilit niyang pagiging kalmado. Si Vanessa naman ay nakangiting tumingin sa akin at hinawakan ko naman ang kamay niya habang pasimple akong sumulyap sa dalawa kong biyenan. Pagkatapos namin kumain, hindi na ako tumagal pa sa hapag. Tumayo ako
at dumiretso sa kusina para maghugas ng kamay. Napatingin naman ako kay Aling Rosa na abala sa paghuhugas ng mga pinggan, mag-isang kumikilos sa malawak na lababo. Mabagal na ang galaw niya. Halatang pagod na, pero tuloy pa rin sa trabaho na para bang wala siyang karapatang huminto. Saglit ako napatigil sa may gilid ng lababo. Tinitigan ko siya, yung mga kamay niyang kulubot na sa edad, nanginginig habang binababad ang mga plato sa tubig. At sa simpleng tanaw na yon, bigla akong nakaramdam ng awa. Aling Rosa, ayos lang ho ba kayo? Opo, ayos lang po ako, sir. Bakit niyo po naitanong? Kailan ho kasi ang gumagawa ng mga gawain dito sa mansyon? Hindi ho ba kayo napapagod? Alam niyo po, sir, kung hindi niyo po natatanong, isanay na po ako sa mga gawaing bahay dahil ganito na po talaga ang trabaho ko mula dalaga pa lang ako. Pero Aling Rosa, parang ang hirap na ho nito para sa inyo. Matanda na ho kayo. Ay, tulad po ng sinabi ko, trabaho ko po ito, sir. Wala naman pong ibang gagawa kung hindi ako. Wag ho kayo mag-alala. Kakausapin ko si Vanessa. Sasabihin ko na kumuha pa sila ng isa pang katulong. Yung mas bata sana, mas malakas, para may katuwang ho kayo at hindi kayo masyado mahihirapan. Ay nako, wag na po, sir. Malabo pong mangyaring sinasabi niyo. Bakit naman ho malabo? Mas makakatulong naman ho kung may isa pa silang katulong dito sa mansyon. Ayaw po nila ng mas bata kesa sa akin, sir. Gusto po nila yung matanda. Lalo na ho si Madam Victoria. Namatayan na ho kasi sila ng katulong dito sa loob ng mansyon. Namatayan? Sino ho? Ano ho bang kinamatay? Bakit hindi ko po ito alam? Katulong din po, sir. Nagnangalang Mildred. At matagal na po yun. Nangyari po yun bago pa ako namasukan dito sa mansyon. Mga 8 taon na yatang nakalipas. Anong nangyari? Sa pagkakaalam ko po, nagpakamatay daw po. Tumalon po ang babaeng yun sa hagdanan. Nagpakamatay? Bakit naman ho niya gagawin yun? Hindi po ako sigurado, sir. Pero ang sabi ni Madam nun sa mga pulis, narinig niya raw pong umiiyak si Mildred dahil hiniwalayan daw po ito ng nobyo niya. Siguro po hindi nakayanan ng sakit kaya nagpakamatay. Kaya mula noon, ayaw na nilang tumanggap ng dalagang katulong. Bigla naman bumigat ang pakiramdam ko sa narinig ko mula kay Aling Rosa, Sir Jag. Para bang may parte sa akin na ayaw maniwala. Napaisip talaga ako noon kung totoo bang nagpakamatay talaga ang babaeng yun. Ayoko sanang isipin yun pero yun ang pumasok sa isip ko. Saglit ako natulala hanggang sa narinig ko mula sa sala ang boses ni Vanessa. Agad naman ako naglakad patungo sa sala at labis akong nagulat nang bumungad sa harap ko ang napakagandang babaeng nakasuot ng itim na blazer dress na hapit sa tamang sukat ng katawan niya. Simple pero eleganteng disenyo na halatang mamahalin ng tela at may dalang leather design folder sa isang kamay. Nakaloba ng kanyang buhok at minimal lang ang makeup pero sobrang linis, profesional, mabango at disenteng tingnan. Magkasing edad lang sila ni Vanessa. Mahal, siya nga pala yung sinasabi ni Dad, yung bridal designer na magde-design ng gown ko. Good afternoon. I'm Angela Torres. I'll be handling your wife's wedding gown design. Nice to meet you, Miss Torres. Ako nga po pala si Emil. Emil Perez. Oh, nice to meet you too, Mr. Perez. Maupo ka muna. Thank you, Mr. Perez. Umupo kami noon sa malambot na sofa ng sala at nagsimulang pag-usapan ang magiging disenyo ng wedding gown ni Vanessa. Tahimik lang akong nakikinig habang isa-isang inilalabas ni Angela ang ilang sketches at tela mula sa dala niyang malaking folder. Halatang sanay na siya sa trabaho dahil maayos at profesional siyang magsalita.
Paminsan-minsan ay sumusulyap ako kay Vanessa at napapangiti dahil kitang-kita ko kung gaano siya kasaya habang ikinukwento niya ang mga gusto niyang mangyari sa kasal namin. Napalingon naman kami pareho kay Tito Lorenzo nang marinig namin ang boses niya. Miss Torres, nandito ka na pala. Hindi ka man lang tumawag o nag-text sa akin. Good morning, Don Lorenzo. I'm really sorry sa sobrang excited ko kasi nawala sa isip ko. Pero importante naman ngayon napag-usapan na namin ng anak niyo ang design para sa wedding gown niya. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, dito ka na magtanghalian. Nagpaluto ako ng paborito mong sinigang na baboy, kaya sigurado kung hindi ka na makakatanggi pa. Nakakaya naman po sa inyo, Don Lorenzo. Wala kang dapat ikahiya, Miss Torres. Bisita ka namin dito. Kaya dapat lang na asikasuhin ka namin ng maayos. Besides, hindi ka lang basta bisita. Bridal designer ka sa kasal ng anak ko. Hindi ko alam kung dahil ang bato sa narinig ko o malisyoso na ang utak ko. Pero may kakaiba talaga sa paraan ng pakikitungo ni Tito Lorenzo kay Angela. Hindi yun simpleng pagiging magalang lang sa isang bisita o bridal designer. May kung anong kakaiba sa tono ng boses niya at sa paraan ng pagtitig niya rito na para bang matagal na silang magkakilala. Mas lalong naging halata yun nang mapansin kong kabisado pa niya ang paboritong pagkain ni Angela. Huminga ako ng malalim noon para maipakalma ang aking sarili at pilit nang umiti dahil ayokong makahalata si Vanessa. Halos sabay naman kaming napatunghay nang marinig ang boses ni Tita Victoria habang pababa siya ng hagdan. Oh, ikaw pala ang bridal designer na sinasabi ng asawa ko. Hindi mo man lang ako tinawag kanina, Lorenzo mahal. Para naman makilala ko agad ang babaeng gagawa ng gown ng anak natin. Pasensya ka na, Victoria. Hindi na kita inabala pa dahil tulog ka. Nakakatuwa nga maagang dumating si Miss Torres. Good afternoon po, Mrs. Rosario. I'm really sorry kung hindi ka agad tayo nakakilala. Naku, okay lang yan, Iha. Welcome dito sa bahay namin. Sa wakas, nakilala ko din ang designer na pinupuri ng asawa ko. Ay, totoo po ba yun, Don Lorenzo? Oo. Walang duda namang isa kang magaling na designer, Miss Torres. Mami, maganda po ang concept na naisip niya kaya hindi maikakailang magaling po talaga siyang designer. Talaga? Well, mukhang magaling naman siya. Base pa lang sa confidence niya. I'll make sure naman po na maging perfect ang gown ng anak niyo. Sigurado ako magiging maganda ang kalalabasan noon, Miss Torres. Ikaw pa ba? Mukhang bilib na bilib ka yata agad kay Miss Torres, mahal. Siyempre naman, Victoria, kilala mo ko. Hindi ako kumukuha ng hindi magaling, lalo na't ayokong mapahiya ang anak natin sa kasal niya. Of course. Kahit ako naman. Gusto ko ang pinakamagaling na designer para sa gown ni Vanessa. Nakangiti si Tita Victoria habang nagsasalita. Pero may kakaiba akong napansin sa paraan ng pagtitig niya kay Angela. Hindi yun halatang galit o tahasang selos. Pero ramdam ko ang bahagyang pagsusukat niya rito mula ulo hanggang paa. At kahit maayos ang tono ng boses niya, may kung anong laman ang bawat salita na para bang may gusto siyang iparating ng hindi diretsang sinasabi. Katulad po na sinabi ko, Mrs. Rosario, sisiguraduhin kong elegant at classy ang magiging gown ni Miss Rosario. Mabuti naman kung ganon. Alam mo naman siguro na mataas ang standards ng pamilya namin. Sanay naman po ako sa pressure, Mrs. Rosario. At besides, wala pa ako nagagawang palpak na designs. Hindi niyo na po ako kailangang paalalahanan pa. Good. I like confident woman. But make sure na mapanindigan mo ang sinabi mo. Victoria, huwag mo namang i-pressure si Miss Torres. Alam niya ang ginagawa niya dahil yun ang trabaho niya. Sweetheart, gusto ko lang na makasigurong hindi mapapahiya ang anak ko. Mami, tama po si Daddy. Alam po ni Angela ang ginagawa niya, kaya hayaan niyo po siyang gawin ang trabaho niya. Angela? So ibig sabihin, close na kayo?
Bakit parang na-surprise ka yata, Mrs. Rosario? Hindi naman po imposibleng mangyari yon, lalo na nagkakasundo kami ng anak nyo. Hindi naman sa ganon. Ang mabuti pa siguro, ipagpatuloy niyo na ang pagpaplano niyo, anak. Mukhang naka-istorbo pa tuloy kami sa inyo. Hindi naman po kayo nakakadistorbo, Don Lorenzo. Pero tama po kayo, sayang ang oras. Marami pang dapat asikasuhin to finalize the design. O siya, sige, maiwan na namin kayo. Victoria, tara na sa garden. May dapat tayong pag-usapan. Seryoso ang tono ng boses ni Tito Lorenzo nang yayain niya si Tita Victoria na magpunta sa garden. Halatang may gusto silang pag-usapan ng sila lang dalawa. Lalo na sa paraan ng biglang panlalamig ng ekspresyon ni Tita Victoria. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang kutob akong nararamdaman nun, kaya hindi ko napigilang sundan sila ng palihim. Mahal, maiwan ko na muna kayo dito ha. Magbabaan nyo lang ako saglit. Sige, mahal. Nandito naman si Angela. Don't worry, Mr. Perez. Ako na bahala sa future wife mo. You can go now. Sige, salamat. Mabilis na nakapalagayan ng loob ang dalawa kaya kampante ko silang iniwan. Nang makalayo ako sa sala, dahan-dahan akong lumabas sa likod ng veranda hanggang sa napunta ako sa gilid ng hardin kung saan may malalaking halamang ornamental at isang mahabang row ng bougainvillea na sapat na pagtataguan. Doon ako nagtago, sa likod ng malapad na hedge, sapat lang para marinig ko ang pag-uusapan nila nang hindi nila nakikita. Ano bang problema mo, Victoria? Akala mo ba hindi ko napapansin ang paraan ng pananalita mo kanina? Kinakausap ka lang ni Miss Torres ng maayos, pero kung makasagot ka sa kanya para bang may kasalanan siya sa'yo. Kasalanan? Lorenzo, please! I am not blind! I know exactly what I saw! Ano na naman bang ibig mong sabihin? Huwag mo akong gawing tanga! Hindi ako tanga, Lorenzo! Alam ko ang galaw ng isang lalaking nagloloko! Alam kong niloloko mo na naman ako! Naririnig mo bang sarili mo, Victoria? Bridal designer siya sa kasal ng anak natin. Trabaho niyang magpunta dito sa mansyon at ikaw, nagmumukha kang irrational dahil sa selos na wala namang basihan. Selos? Oh no, Lorenzo! I'm not naive! Huwag mo naman akong maliitin! I've lived with you long enough to know when something is off! Victoria, paulit-ulit na lang tayo. Binabalik mo lahat ng nakaraan kahit wala namang kinalaman ito sa sitwasyon ngayon. Paulit-ulit? No, Lorenzo. It's called pattern. At huwag mong sabihin hindi mo alam ang ibig kong sabihin. Ilang beses mo na ba ako niloko? Ilang beses na ba kitang pinatawad dahil dyan sa pambababay mo? Kailangan ko pa bang ipaalala sa iyo ang dahilan, Victoria? Uuulitin ko pa para maitanim sa isip mo na kahit kailan, hindi mo mapapalitan si Carlota sa buhay ko. Pero Lorenzo, I am your wife. Ako ang pinili mong pakasalan. Maaaring ikaw nga ang pinili kong pakasalan. Pero para lang malaman mo, kung hindi namatay si Carlota sa aksidente, hindi ko gagawin yon, Victoria. Hinding-hindi ako magpapapikot sa ama mo. Alam mong pinakasalan lang kita dahil buntis ka. Labis akong nagulat sa nadiskubre ko, Sir Jag. Halos hindi ako makahinga noon sa sikip ng dibdib ko. Hindi ko lubos akalain na ang pagsasama ng mga magulang ni Vanessa ay ipinilit lang pala. Ang masakla pa doon, hindi pala talaga siya ginusto ng kanyang ama. Ang lahat ng pinaniniwalaan namin ay isang kasinungalingan lamang at ako ang nasasaktan ng sobra para sa asawa ko. Kahit na ano pang sabihin mo, asawa pa rin kita. Kahit mabuhay pa yang si Carlota at bumangon sa libingan niya, asawa pa rin kita, Lorenzo.
At hindi ako makapapayag na may ibang babae na naman ang magtatangkang sirain ng pamilyang binuo at prinotektahan ko! Ilang beses ko bang uulitin sa'yo na hindi ko nga kapit ang babaeng yon, Victoria? Siguraduhin mo lang na totoo ang sinasabi mo, Lorenzo. Dahil oras na malaman ko ang totoo, ako mismo ang maglilibing sa kanya ng buhay sa sementeryo! Natigilan ako sa narinig ko kay Tita Victoria. Parang may malamig na bakal na tumama sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw sa likod ng mga halaman. Pilit ipinoproseso ang lahat. Akala ko noon, mabait at butihin siyang asawa at ina. Pero sa narinig ko sa mga oras na yun, malinaw na kaya niyang pumatay kung kinakailangan. At bumalik naman sa isip ko ang narinig ko mula mismo sa bibig ni Tito Lorenzo na may pinatay siyang tao. Doon ko napagtantong posible ngang magawa niya yon. Dahan-dahan akong umatras mula sa likod ng mga halaman, pinipigilan ang sarili kong gumawa ng kahit na anong ingay. Bawat hakbang ko, pakiramdam ko naririnig ng buong mansyon ang tibok ng puso ko. Hanggang sa tuluyan akong makalayo sa hardin at makapasok muli sa loob ng bahay. Pagbalik ko sa sala, naroon pa rin si Vanessa at si Angela. May pinag-uusapan pa rin sila tungkol sa kasal, pero hindi na pumapasok sa isip ko ang kahit anong sinasabi nila. Parang may ulap sa utak ko. Mabigat at magulo. Napansin naman agad ni Vanessa ang itsura ko. Mahal, okay ka lang? Ang tahimik mo Oo, okay lang ako, mahal. Emil, kilala kita. Alam kong hindi ka okay. Anong problema? Gusto ko sanang maging best man natin ng best friend kong si Paco. Okay lang ba sa'yo yun, mahal? Yun lang ba? Siyempre naman. Best friend mo siya, kaya dapat talaga siyang best man sa kasal natin. Ay, naku, akala ko pa naman kung ano ng problema mo. Yun lang pala. Ikaw talaga? Gusto ko sana siyang puntahan ngayon para anyayaan siya. Okay lang ba sa'yo, mahal? Oo naman. Sige lang. Kaso hindi ako makakasama sa iyo dahil may kailangan pa kaming i-finalize ni Angela. Hindi. Hindi mo na ako kailangan samahan. Ayos lang. Ako na mag-isang pupunta. O siya, sige. Mag-iingat ka sa pagdadrive. Oo, mahal. Sige, tutuloy na ako. Pagkalabas ng mansyon, paulit-ulit sa isip ko ang narinig ko sa hardin. Halos nanginginig pa nga ang kamay ko habang nagmamaneho palabas ng mansyon. Hindi ko alam kung galit, takot o awa ba ang mas nangingibabaw sa nararamdaman ko sa mga oras na yon. Napatigil ako sa gilid ng kalsada ng ilang minuto matapos makalabas ng baryo. Mahigpit akong napahawak sa manibela habang pilit kinakalma ang sarili. Pero paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip ko ang boses ni Tita Victoria at ang paraan ng pagbabanta niya at napabuntong hininga na lamang ako. Pagkalipas ng ilang minuto, muli kong pinaandar ang sasakyan at nagtungo sa bahay nila Paco. Pagkabukas pa lang niya ng pinto, agad nawala ang ngiti sa mukha niya nang makita ang itsura ko. Hoy pare! Anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo Pwede ba makituloy muna ako rito kahit saglit, pare? Kailangan ko lang talaga ng makakausap ngayon, pare. Aba oo naman. Halika, pumasok ka muna. Salamat. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, agad akong naupo sa sofa habang tahimik lang si Paco na kumuha ng malamig na tubig para sa akin. Kilala niya ako. Alam niyang hindi ako basta-basta nagpapanik ng ganito. Eto. Uminom ka muna ng tubig bago ka magsalita. Halata ko kasing may mabigat kang dinadala Salamat dito, pare. Sus, tubig lang yun Tsaka ka na magpasalamat kapag beer na yan.
Siya nga pala, ang akala ko ba, abala kayo ngayon ni Vanessa sa paghahanda ng kasal ninyo. Kaya nga hindi na kita inabala pa eh. Ang totoo lang pare, gulong-gulo talaga ang isip ko ngayon. Bakit? May nangyari ba? Nag-away ba kayo ni Vanessa? Hindi si Vanessa ang problema pare. Eh ano? O sino? Napalunok muna ako bago nagsalita. Hindi ko alam kung tama bang ikwento ko. Pero pakiramdam ko, mababaliw ako kapag sinarili ko pa. At kilala ko si Paco. Mula pagkabata, matalik na kami magkaibigan at lahat ng sikreto ko nasasabi ko na sa kanya. Pero may parte pa rin sa akin na nagdadalawang isip noon bago ako tuluyang umamin. Yung mga magulang niya, may tinatago sila. Anong klaseng tinatago? Narinig ko silang nag-aaway kanina sa hardin. Hindi nila alam na nandun ako pare. Teka. Ang dalawa mong biyanan nag-aaway? Akala ko ba hindi nag-aaway ang mag-asawang yon? Eh di ba napag-usapan pa natin sila noong nakaraan? Nainggit pa tayo sa pagsasama nila tapos maririnig ko ngayon na nag-aaway sila. Aba, himala. Hindi yun isang himala pare. Anong ibig mong sabihin pare? Pare, magkaibigan na tayo simula bata pa. At lahat ng mga sikreto, kapalpakan ko sa buhay. Alam mo, kaya malaki ang tiwala ko kung ano man ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Na mananatili itong sikreto. Ganyan ba talaga yan ka-confidential pare? Basta mangako ka muna na wala kang ibang pagsasabihan. Paring Emil, parang hindi mo naman ako kilala. Ikaw na nga mismo nagsabi na malaki ang tiwala mo sa akin, di ba? Kaya dapat lang pagkatiwalaan mo ako, no? Oo na. Malaki naman talagang tiwala ako sa iyo eh. Ano kasi pare, may nadiskubre kasi ako sa pamilya ni Vanessa. Hindi ko lang talaga matanggap. Kaya't pinilit kong baliwalain. Ano yun pare? Anong nadiskubre mo? Kagabi, narinig kong pagtatalo nila Tito Lorenzo at Tita Victoria. Hindi ko sinasadya pare. Nadaanan ko lang talaga ang kwarto nila. Akala ko simpleng away mag-asawa lang pero hindi. Anong hindi? Ano bang pinag-awayan nila? Buong akala ko noong perpekto sila mag-asawa na may masayang pagsasama. Alam mo yan pare. Ilang beses pa nga nating sinabi na sana ganyan din tayo katatag. Kasama ang mga asawa natin balang araw. Kahit si Vanessa, sobrang taas ng tingin sa mga magulang niya. Pero narinig ko mismo kay Tita Victoria na pinaghihinilaan niyang nambababae si Tito Lorenzo. Ano? At mas malala pa doon, may nasabi si Tito Lorenzo kagabi na hanggang ngayon hindi mawala sa isip ko. Ano yun pare? May pinatay daw si Tita Victoria. Putya, sigurado ka ba sa narinig mo, pre? Yun nga ang problema pare. Ayokong maniwala. Pinilit kong isipin na baka galit lang sila pareho kahit kung ano-ano nang nasasabi nila sa isa't isa. Kasi sa totoo lang, hindi ko kayang isipin na magagawa yun ni Tita Victoria. Kahit naman ako pare. Ang hirap namang paniwalaan yung sinasabi mo. Pero pare kanina, narinig ko na naman silang nag-aaway. Pero may involved ng ibang babae. Yung bridal designer ni Vanessa, si Angela Torres. Angela Torres? Parang pamilyar ang pangalan eh. Sikat ba yan? Hindi ko alam pare. Halos kaedad lang siya ni Vanessa. Pero isa lang ang sigurado ako ngayon. Pinagsesilosan siya ni Tita Victoria. Tapos narinig ko mismo na binantaan niya si Angela. Binantaan? Aba, hindi na yung tama pare. Aring maniwala ka man o sa hindi. Narinig ko mismo sa dalawang tenga ko ang sinasabi niyang kapag nalaman daw niyang may relasyon si Angela at si Tito Lorenzo, siya mismo ang maglilibing sa babaeng yun. Napailing si Paco habang dahan-dahang naupo sa tapat ko. Halata sa mukha niyang
kahit siya nahihirapang iproseso ang lahat ng sinasabi ko. Grabe naman yun, pare. Ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mo, pero kilala kita eh. Hindi ka basta-basta nang bibintang ng tao kung walang basehan. Siyempre naman pare, lalo na't iniidolo ko sila mag-asawa. Pero malinaw na malinaw para sa akin ang mga salitang sinabi nila. At ito pa ang masaklap. Hindi pala talaga mahal ni Tito Lorenzo si Tita Victoria. Dahil narinig ko ito mismo sa bibig niya. Napilitan lang daw siyang pakasalan si Tita Victoria dahil nabuntis niya ito. Ibig sabihin, si Vanessa ay bunga lang ng isang gabing pagkakamali. Tahimik na napasandal si Paco habang ako naman ay tuluyang napayuko. Pakiramdam ko noon, para akong may pasa na sobrang bigat sa dibdib. Hindi ko alam kung mas naaawa ba ako kay Vanessa o natatakot para sa kanya. Alam ba ni Vanessa lahat ng to? Hindi. At ayoko siyang masaktan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. At kung maniniwala ba siya kaagad sa akin. Alam naman natin pareho na ang taas ng tingin niya sa mga magulang niya. Ang taas ng respeto niya sa kanila. At para sa kanya, perpekto sila. Baka hindi niya kakayaning tanggapin ang totoo. Naiintindihan kita, pare. Pero sa tingin ko, kailangan mong sabihin kay Angela Torres na umiwas na siya sa biyanan mong lalaki. Kung totoong nagawa noon ni Tita Victoria na pumatay dahil sa matinding selos, hindi malabong magawa niya ulit yun kay Angela. Kapag may nangyari sa babaeng yon, hindi ka talaga patutulugin ang konsensya mo, pre. Napaisip ako sa sinabi ni Paco habang tahimik lang na nakatitig sa hawak kong baso. Tama siya. Kung totoong ang mapanganib si Tita Victoria, walang kamalay-malay si Angela sa posibleng mangyari sa kanya. Pero paano ko naman siya babalaan? Kakilala pa lang namin. Baka isipin pa niyang baliw ako o gumagawa lang ng kwento laban sa pamilya ni Vanessa. Ang masaklap pa, baka malaman ni Vanessa at iisipin niyang sinisiraan ko ang kanyang ina. Uy pare, okay ka lang? Kanina ka patulala dyan ah. Iniisip ko lang kung paano ko babalaan si Miss Torres. Ang hirap naman basta na lang magsabi ng ganun. Lalo na't kakakilala lang namin kanina. Sa bagay, kapag ako rin sinabihan ng ganyan ng halos estrangero, baka hindi rin ako maniwala agad. Kaya nga eh, pero hindi rin kaya ng konsensya ko. Kapag may nangyari sa kanya. Napabuntong hininga na lang ako. Gulong-gulo pa rin talaga ang isip ko. Hindi ko alam kung alin ang uunahin ko. Ang protektahan si Vanessa sa katotohanan o ang pigilan ng posibleng mangyari sa bridal designer na si Angela Torres. Bigla namang tumunog ang cellphone ko, dahilan para mapatingin kami pareho ni Paco sa mesa. Nang makita ko ang pangalan ni Vanessa sa screen, agad kong sinagot ang tawag. Pero pagkarinig ko pa lang sa boses niya, bigla akong kinabahan. Hello, mahal? Emil, Vanessa, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? pwede bang umuwi ka na kaagad, please? May sasabihin akong importante sa'yo. Oo. Sige, pauwi na ako ngayon din. Pare, anong nangyari? Hindi ko alam. Umiiyak si Vanessa eh. Kailangan ko nang bumalik sa mansyon. Sige pare, mag-iingat ka sa pagmamaneho ha. Salamat uli pare. Anytime pre. Asa nga pala? Huwag mong kalimutan ha. Ikaw ang best man sa kasal namin. Oo naman pare. Tanging ngiti lang ang tugong ko noon at mabilis kong pinaandar ang kotse. Halos hindi ako mapakali habang nagmamaneho pabalik ng mansyon. Ang daming pumapasok sa isip ko. Baka may nalaman na si Vanessa. O baka may nangyari. O baka may kinalaman na naman ito sa magulang niya.
Pagdating ko sa mansyon, agad akong bumaba ng sasakyan at mabilis na pumasok sa loob. Sir Emil, ay mabuti naman at dumating na kayo. Nasaan si Vanessa? Anong nangyari sa kanya, Aling Rosa? Naku sir, nahimatay po kasi kanina si Ma'am Vanessa. Nasa kwarto po siya ngayon. Ano? Vanessa, mahal? Parang biglang nanlamig ang buo kong katawan sa narinig ko. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at agad akong umakyat ng hagdan habang punong-puno ng pag-aalala. Pagdating ko sa taas, bahagya akong napahinto nang makita ko sa loob ng kwarto sina Vanessa, Angela at Tita Victoria. Nakaupo si Vanessa sa kama habang hawak-hawak ni Angela ang isang basong tubig. Tahimik namang nakatayo sa gilid si Tita Victoria. Pagkapasok ko, agad akong nilingon ni Vanessa at bahagyang umiti kahit halatang namumugto pa ang mga mata niya. Vanessa, mahal? Emil, Mahal, okay ka lang ba? Bakit ka nahimatay? Ano bang nangyari sa'yo? Emil, mahal. Buntis ako. Ha? Magiging tatay ka na. Magiging nanay na ako. Ano? Pakiulit nga ang sinabi mo, mahal. Buntis ako, Emil. Ibig sabihin magiging tatay na ako. Oo, mahal. Hindi ako makapaniwala. Magiging tatay na ako. Magiging tatay na ako! Maigpit kong niyakap nun si Vanessa dahil sa sobrang tuwa. Hindi ko akalain na ibibigay sa amin ng Diyos ang isang napakagandang regalo sa araw kung kailan nalalapit na ang aming kasal. Sobrang saya ko, mahal. Hindi ko akalaing ibibigay sa atin ng Diyos ang biyayang ito. Walang ibang dapat makaalam nito. This is a serious matter for our family name. Kailangan muna nating itago ang pagbubuntis mo, Vanessa. You know how people in this community value purity before marriage. Hindi pwedeng basta lumabas ito kung kani-kanino. We have to be very careful for your sake and for the family's reputation. Mami, Napakunot noo ako sa sinabi niya, kasabay ng mabigat na buntong hininga. Doon ko lalo napagtanto kung gaano niya pinahahalagahan ang imahe ng pamilya kesa sa totoong nangyayari sa loob ng bahay na ito. Laging maayos sa paningin ng iba. Laging perpekto sa labas. Pero ngayon, unti-unti nang lumilitaw ang mga bitak sa likod ng lahat ng yon. Gusto ko sanang sumabat pero pinigilan ko ang sarili ko. Napatingin ako noon kay Vanessa. Buntis siya. Kailangan niya ng payapang isipan, hindi ng gulo at sigalot. Mas mahalaga ang kapakanan niya kesa sa sariling emosyon ko. Kaya kahit mabigat sa loob ko, pinili kong manahimik na lang. Ma'am, ano bang iniisip niyo? Mas mahalaga pa ba yun kesa sa sarili niyong apo? Hindi po deserve ng anak ko ang itago. Iha, hindi ko naman sinasabing itago mo ang anak mo. Ang akin lang naman ay kung pwedeng magpakasal muna kayo ni Emil bago malaman ng iba na buntis ka na. Palipasin niyo muna ang ilang buwan bago niyo ipaalam sa iba ang pagbubuntis mo. Ilang buwan? Ma'am, hindi ko itatago ang pagbubuntis ko. I'm only trying to protect you from shame, Vanessa. Please, makinig ka naman sa akin. Kung ganon, dapat na kami ikasal ni Emil sa lalong madaling panahon. Gusto kong madaliin na namin ang kasal. Next week, magpapakasal na kami. You are right, Iha. Let me take care of everything, sweetheart. Agad na lumabas ng kwarto si Tita Victoria at may tinawagan pa ito sa cellphone niya. Hindi ko na inalam kung sino dahil ang mas mahalaga lang sa akin sa mga oras na yon ay maayos si Vanessa lalo na't buntis siya.
Ngunit napaisip naman ako sa naging desisyon niyang madaliin ang kasal naming dalawa. Pero mahal, di ba marami pa tayong dapat na asikasuhin? Sigurado bang next week na ang kasal natin? Mahal, kahit simple lang at hindi ang grande. Basta maikasal lang tayo. Masaya na ako doon. Besides, may design na naman na kami napili ni Angela sa mga gowns at suit na gagamitin sa kasal kaya wala nang dahilan para magtagal pa. Para naman ito sa magiging anak natin at ayoko din naman na madismaya ang mga magulang ko sa akin. Sige mahal, kung yan ang gusto mo, Salamat, mahal. wala ka naman. Basta para sa ikisasaya mo. Siya nga pala. Buti na lang talaga nandito si Angela kanina. Siyang sumalo sa akin yung nahimatay ako. Mabuti na lang malapit ako sa kanya noon. Kung hindi baka bumagsak na siya sa sahig at baka kung ano pa nangyari sa bata. Kaya may utang na loob talaga ako sa iyo, Angela. Maraming salamat talaga. Wala yon. Ang importante, okay kayo ni baby. Maraming salamat, Miss Torres. Salamat talaga. Walang anuman, Mr. Perez. Tahimik akong napatingin kay Angela habang masayang nagkukwentuhan sila ni Vanessa. Pero habang nakatingin ako sa kanya, lalo lamang bumigat ang pakiramdam ko. Dahil sa mga oras na yon, isang bagay lang ang umiikot sa isip ko. Hindi kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyaring masama kay Angela dahil kay Tita Victoria pagkatapos ng ginawa niyang pagligtas sa anak namin. Anyway, kailangan ko nang umalis. Okay na rin naman kayo eh. At saka may mga kailangan pa akong asikasuhin lalo na't minamadali yung kasal nyo. Sige, Angela. Maraming salamat ulit, ha? Maliit na bagay lang yung Vanessa. O siya, tutuloy na ako. Pagkalabas ni Angela, hindi ko napigilan ang sarili kong sundan siya. Siyempre hindi ko yun ipinaalam kay Vanessa. Nagpaalam muna ako sa kanya at sinabing magbabanyo lang ako. Pero ang totoo, nagdesisyon akong kausapin si Angela para gawin ang tama. Mabilis ako naglakad hanggang sa makalabas ako ng gate. Buti na lang at naabutan ko pa siya bago siya makasakay sa kotse niya. Sandali, Bakit, Mr. Perez? pwede ba kita makakausap? Nang tayong dalawa lang kahit saglit. Tayo lang? Baka mamaya kung ano pang isipin ni Vanessa sa atin, Mr. Perez. Importante lang talaga. Wala akong ibang ibig sabihin. Walang mali siya, Miss Torres. Naramdaman ko naman ang lakas ng kabog ng dibdib ko pero kailangan ko tong gawin para na rin sa ikakatahimik ng konsensya ko. Ramdam ko naman noon ang bigat ng hangin sa pagitan naming dalawa. So, ano bang pag-uusapan natin, Mr. Perez? Mukhang seryoso ka. Miss Torres, kailangan mong iwasan si Tito Lorenzo. Seryoso ka? Bakit ko naman gagawin niyo, Mr. Perez? Si Tita Victoria. Iniisip niyang may namamagitan sa inyo ni Tito Lorenzo. So what? Anong so what? Wala lang yun sa'yo? So ibig sabihin totoong may namamagitan sa inyo ni Tito Lorenzo? Mr. Perez, kung meron man, wala ka na doon. None of your business. Hindi mo naiintindihan eh. Hindi mo alam ang kayang gawin ni Tita Victoria kapag nalaman niyang may namamagitan sa inyo ni Tito Lorenzo. Bata ka pa. Maraming pang ibang lalaki dyan na nababagay sa'yo. Kaya ngayon pa lang ay umuiwas ka na. Alam ko ang kayang gawin ng matandang yun, Mr. Perez. Pero bakit mo ba sinasabi ang lahat ng to sa akin? Concerned ka ba sa akin? Ayaw ko lang may mangyaring masama sa'yo. Lalo na't utang na loob ko ang buhay ng anak namin sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo baka nakunan si Vanessa. Oh, I get it. Pero paano mo naman nalaman kung anong kayang gawin ng biyanan mo? Ano ba talagang alam mo? Alam mo na ba talaga ang tunay na budhi ng biyanan mo?
Natigilan ako at halos hindi makagalaw sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang sinabi niya. Pero ang mas bumabagabag sa isip ko ay bakit parang alam niya ang tinatagong sikreto ni Tita Victoria. Anong pakay niya sa pamilya ni Vanessa? Kabit ba talaga siya ni Tito Lorenzo? Bakit napakatapang niya? Paulit-ulit tumatakbo ang mga tanong na yon sa isipan ko. At hindi ko naman namalayang magkalapit na pala ang mga mukha namin hanggang sa muli siyang magsalita. Kung ako sa'yo, hindi ako ang dapat mong pinagsasabihan ng babala. Hindi ako natatakot kay Victoria. Siya ang dapat matakot sa akin. Teka sandali. Nagbibiro lang ako, Mr. Perez. Anyway, salamat sa concern mo ha, pero kaya kong protektahan ang sarili ko. Pagkasabi niyang yun, tuluyan na siyang naglakad papasok sa loob ng kotse niya at sinundan ko pa ng tingin ang pag-alis niya habang pilit kong iniisip kung bakit gano'n ang mga sagutan niya kanina. Hindi naman ako nagtagal at bumalik na sa kwarto ni Vanessa. Nadatnan ko naman siyang mahimbing na natutulog sa mga oras na yon. Nakapagdesisyon naman akong magpalipas muna ng gabi sa mansyon para bantayan sila at maalagaan kahit na hindi sang-ayon si Tita Victoria. Paglipas ng mga araw, dumating na ang pinakahihintay naming araw ng aming kasal. Sa mismong araw na yon, nanumpa kaming dalawa ni Vanessa sa harap ng pari, sa harap ng mga saksi, at sa harap ng Diyos na magsisimula kami ng bagong yugto ng aming buhay bilang mag-asawa. Emil, maaari mo bang isuot ang sigsig sa daliri ni Vanessa bilang tanda ng iyong pagmamahal at katapatan? Opo, Padre. Vanessa, tanggapin mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pagmamahal at pangako sa iyo. Oo. Tinatanggap ko, Emil. Vanessa, maaari mo bang isuot ng sigsing sa daliri ni Emil bilang tanda ng iyong pagmamahal at katapatan? Opo, Padre. Emil, tanggapin mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pagmamahal at pangako sa iyo. Tinatanggap ko. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi, ipinapahayag ko na kayo ay legal ng mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Sa sandaling naglapat ang aming mga labi, para bang sandaling tumigil ang mundo sa pag-ikot. Ang palakpakan sa paligid, ang mga bulong ng mga bisita, lahat ay naging malabo sa pakiramdam ko. Parang kami lang ni Vanessa ang natira sa loob ng simbahan. Mahal, sa wakas ay asawa na kita. Sa wakas, pwede ko na rin gamitin ang apelyido mo. Hindi na kita pakakawalan pa at pangako ko sa iyo. Magiging masaya at buo ang pamilyang bubuuin natin. Mahal na mahal kita, Emil. Mahal na mahal din kita. Mabuhay ang bagong kasal! Pagkatapos ng halik, niyakap ko si Vanessa ng mahigpit. Ramdam ko ang init ng sandaling yon. Isang bagong simula na matagal kong hinintay. Ngunit bago pa tuluyang humupa ang emosyon, lumapit sa akin ang best man namin na best friend kong si Paco. Uy, pare! Paco, Congrats, pare! Sa wakas may asawa ka na. Natupad mo ng pangarap mo. salamat pare. Grabe. Best man mo ako pero parang ako pa yung kinakasal sa suot kong to eh. Ikaw talaga, Paco. Seryoso nga. Congrats din pala sa iyo, Vanessa. Mrs. Perez ka na rin sa wakas. Salamat. Oo nga eh.
Hindi ako makapaniwala. Emil, Nagulat ako pero napangiti rin nang makita ko si Lolo Tasio na papalapit sa akin. Hindi ko na hinintay pa. Agad ko siyang sinalubong at niyakap ng mahigpit. Pero habang magkayakap kami, may ibinulong siya sa akin na ikinagulat ko. Emil, may naamoy akong aswang dito. May aswang sa paligid na nagtatago sa anyong tao. Oh? Sigurado ko kayo dyan, Lo? Sigurado ako, Apo. Hindi ko matukoy dahil biglang nawala. Pero naamoy ko ang amoy ng isang aswang kanina. At sigurado akong nasa paligid lang ang halimaw na yon. Naramdaman niya siguro ang presensya ng isang manunukis na tulad ko. Alam nyo, si Lolo Tasio yung tipong hindi mo basta-basta binabaliwala kapag nagsasalita. Dating manunugis siya ng aswang, kaya sanay siyang makiramdam kung may aswang ba sa paligid. Kaya nung sinabi niyang may naaamoy siyang aswang sa paligid namin, natural na kabahan ako. Pero sa totoo lang, nagdalawang isip din akong maniwala nun. Kasi lahat ng bisita sa kasal namin, kilala namin. Kaibigan pa nga ng pamilya ni Vanessa ang iba. Walang outsider o walang mukhang kahinahinala. Kaya kahit gusto kong seryosohin si Lolo Tasio, may parte sa isip ko na sinasabing baka pagod lang siya o dala lang ng katandaan. Pero hindi rin maikakaila na may bigat pa rin yung sinabi niya na hindi mo basta maipagkikibit-balikat. Natigil naman ang pag-uusap namin noon nang lumapit sa amin si Tita Victoria. Congratulations, Emil. Pwede mo na akong tawaging Mommy. Salamat ho, Mami. Mami, pasensya na po kayo. Nag-usap lang po kami ni Miss Ruiz. Binati niya din po kasi ako eh. It's okay, Iha. You know, ang ganda mo tingnan, anak. Masayang masaya ako para sa'yo, Iha. Teka, nasan po si Daddy, Ma'am? Di ba nandito lang siya kanina? O nga po, nasa po si Tito Lorenzo? Oo nga. Kanina ko pa siya hinahanap. Wala siya dito. Kinabahan ako noon at tapatingin sa paligid. Unti-unting bumalik ang kaba sa dibdib ko. Sa gitna ng mga ngiti, palakpakan at ingay ng mga tao, hindi ko mahagilap kahit anino man lang ni Tito Lorenzo at Angela. Para sa akin, mas nakakatakot ang isipin na posibleng magkasama sila kesa sa sinabi ni Lolo tungkol sa aswang na nasa paligid. Paulit-ulit tumatakbo sa isip ko ang banta ni Tita Victoria kay Angela. Hindi kaya ang kasama silang dalawa. Emil, ayos ka lang ba, Apo? Ayos lang ho ako, Lolo. Mabuti pa maupo muna kayo para hindi sumakit ang tuhod nyo. Iho, malakas pa ako sa kalabaw. Dito ka lang, Iha. Emil, ikaw na muna ang bahala sa anak ko. Just enjoy your day. Hahanapin ko lang ang daddy mo, sweetheart. Mommy, okay lang po ba kayo? Of course. I-check ko lang ang daddy mo sa kwarto. Baka nagpahinga lang. Alam mo na, may edad na rin ang daddy mo. But don't worry. Just enjoy your wedding day, sweetheart. Kahit pilit kong kinakalma ang sarili ko, hindi ko maiwas ang kabahan sa posibleng mangyari, lalo na't parehong nawawala si Angela at Tito Lorenzo. Pero wala akong choice kundi ipagpatuloy ang gabing yun at magkunwaring okay lang. Ayoko namang masira ang araw ng kasal namin ni Vanessa dahil lang sa kaba at pagdududa. Kaya kahit mabigat sa dibdib ko, pinilit kong umiti at makisama sa mga bisita. Sandali lang, mahal. Lalapitin ko lang si Miss Gozon saglit. Sige, dito lang ako. Pare, bakit parang ang tahimik mo? Newly married ka tapos ganyan ang itsura mo?
Pare, kinakabahan kasi ako. Posible kasi magkasama ang dalawa. Sinong dalawa? Si Angela at si Tito Lorenzo. Parehas silang nawawala. Paktay! Posible kaya magkasama talaga sila, pre? Hindi ako mapakali, pare. Nung huli kasing pag-uusap namin, hindi niya itinanggi na kabit siya ni Tito Lorenzo. Hindi ko na alam ang iisipin ko eh. Ang inaalala ko lang ngayon ay baka kung ano ang magawa ni Tita Victoria. Kalma lang, pre. Wala pa naman nangyayari. Tsaka special na araw ninyo ngayon. Kaya isang tabi mo na muna yan. Haka-haka mo pa lang naman yan eh. Alam ko, pare. Hindi ko lang talaga maiwasan. Pare, think positive lang. Nasaan na ba yung Emil na kilala ko dati na hindi basta-basta nagpapanik? Masyado mong ini-stress ang sarili mo dyan eh. Sinong stress? Ang... ako! Stress ako ngayon eh kasi hanggang ngayon wala pa akong asawa. Ikaw talaga pa ako. Darating din yung para sa'yo, maghintay ka lang. Sana nga'y may dumating pa. Natawa na lang si Vanessa noon kay Paco at pilit ko naman siyang sinasabayan para hindi siya makahalatang may iba akong iniisip sa mga oras na yon. Lumipas pa ang ilang oras habang unti-unting nagsisialisa na ang mga bisita. Dumidilim na rin ang paligid at halos 6:00 na ng gabi nang mapansin naming hindi pa rin bumababa sina Tita Victoria at Tito Lorenzo. Doon na tuluyang hindi mapakali si Vanessa. Emil, kinakabahan talaga ako. Hindi pa bumababa si Mami, pati na din si Daddy. Baka nakatulog lang silang dalawa sa kwarto. Masama ang kutob ko. Pupuntahan ko sila sa kwarto nila. Nasamahan kita, mahal. Sige, tara. Sandali lang at dahan-dahan lang. Mabilis kaming umakyat ni Vanessa sa second floor ng mansyon. Habang papalapit kami sa kwarto ng mga magulang niya, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Tahimik na tahimik ang buong hallway at tanging tunog lang ng mga yabag namin ang maririnig. Mami? Daddy? Tito Lorenzo? Mom? Nandyan po ba kayo? Bukas ang pinto, mahal ah. Bahagyang bumukas ang pinto ng itulak ni Vanessa yon at isang iglap, pareho kaming natigilan. Sobrang gulo ng buong kwarto. Nakakalat ang mga gamit sa sahig. May basag na malaking vase sa gilid at mas lalong nanlaki ang mga mata namin nang makita namin ang dugo sa sahig at kortina. Mami! Daddy! Diyos ko, anong nangyari dito? Daddy! Mami! Nasaan sila ba? Bakit wala sila dito? Vanessa, teka, kumalma ka lang. Napaluhod si Vanessa habang umiiyak at nanginginig sa harap ng kwartong yon. Ako naman, parang nanigas ang buong katawang ko sa sobrang gulat habang pinoproseso ng utak ko ang nakita ko sa kwarto. Napalingon naman ako sa likuran nang may marinig ako ng mga yabag at nagkatinginan naman kami ni Lolo Tasio. Pumasok dito ang aswang. Ho! Aswang! Naamoy ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ang aswang na naamoy ko kanina, iho, ang pumasok dito. Pero paano mangyayari yon, Lolo? Sino naman ang aswang na yon? Anong motibo niya para guluhin ang kwartong to? At may dugo pa. Dahan-dahang lumapit si Lolo Tasio sa kama at nakita niya ang damit ni Tita Victoria na nakapatong doon. Kinuha niya yon at inamoy ng mariin bago siya seryosong napatingin sa amin. Nasa kamay nga sila ng aswang. Imposible naman yun, Lo. Bakit naman po dadamputin ng aswang sina Tito Lorenzo at Tita Victoria? Ano bang pinagsasasabi niyong aswang? Hindi ko pa alam ang dahilan.
Pero isa lang ang sigurado ako. Malaki ang galit ng aswang sa kanila. Hindi ko kayo naiintindihan. Emil, mahal. Ano bang sinasabi ng lolo mo? Pati si Daddy nawawala. Ibig sabihin magkasama sila ni Mommy. Pero bakit sinasabi ni Lolo Tasyo na aswang ang kumuha sa kanila? Hindi ko din alam, mahal eh. Pero sigurado kung nasa panganib ngayon ang buhay nila. Diyos ko! Ano bang nangyayari? Sa mismong araw pa talaga ng kasal natin? Hindi! Hindi! Mommy! Daddy! Nasaan kayo? Lo, kung totoong aswang nga ang may gawa nito, anong gagawin natin? Saan nila dinala sila tito at tita? Kailangan ninyong sumama sa akin ngayon din. Hindi na nag-aksepa ng oras si Lolo Tasyo. Pinakuha niya sa amin ang ilan pang gamit at damit ni na Tita Victoria at Tito Lorenzo. Kahit hindi pa rin lubos maproseso ng isip ko ang nangyayari, desperado na rin akong mahanap sila. Kaya sumama kami ni Vanessa kay Lolo Tasyo papunta sa bahay nito. Pagdating namin sa bahay, agad inihanda ni Lolo Tasyo ang kung ano-anong gamit sa isang maliit na lamesa. May kandila, asin, langis at ilang lumang papel na may kakaibang simbolo. Lo, sa tingin mo anong ginawa ng aswang sa kanila? Bakit galit ang aswang sa kanila? Isang paghihiganti ang nakikita ko. Isang anak na gustong makuha ang hustisya sa pagkamatay ng kanyang ina. Yun ang nakikita ko ngayon, Emil. Hustisya? Anong kasalanan ng mom at daddy ko? Hindi kaya anak ito ng napatay ni Tita Victoria noon? Anong sabi mo, mahal? Wala. Wala, mahal. Sinindihan ni Lolo Tasyo ang mga kandila, sa kanya inilapag sa gitna ang mga damit nila Tita Victoria at Tito Lorenzo. Pumikit siya habang may binubulong na dasal sa mahinang tinig. Biglang nagsimulang gumalaw ang apoy ng kandila kahit sarado naman ang mga bintana. Unti-unting namutla ang mukha ni Lolo Tasyo habang hawak ang damit ni Tita Victoria. Nakita ko na. Nasaan sila, Lolo Tasyo? Lo, sabihin nyo. Nasa abandonadong bahay sila sa dulo ng lumang bukirin. Lumalakas ang aswang habang lumalalim ang gabi. Kapag sumapit ang ating gabi, baka hindi ko na kayanin ang halimaw na yon. Kaya tara na, maghanda kayo. Ano gagawin ho natin, Lolo? Paano ho natin sila malalabanan? Hetong buntot ng pagi. Emil, gamitin mo ito para lumaban at proteksyonan ang sarili mo laban sa aswang. Heto iya, isuot mo itong kwintas para hindi ka masaktan ng aswang na yon, lalo na't buntis ka. Huwag ka nang sumama. Dito ka na lang, mahal. Baka mapahama ka pa doon. Baka mapaano pa ang baby natin. Nandito naman si Paco para mabantayan ka. Sasama ako, Emil. Hindi pwedeng hindi. Nawawala si Mommy at Daddy. Mga magulang ko sila. Mga magulang kong nawawala kaya ako dapat na maghahanap sa kanila. Please lang, makinig ka sa akin. Huwag nang matigas ang ulo, ha? Hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa inyo ni baby. Pangako ko sa'yo. Gagawin kong lahat na mailigtas sila tito. Sa ngayon, unahin na muna natin ang kaligtasan mo. Pati ni baby. Pakinggan mo ko. Kahit ngayon lang. Magtiwala ka sa akin. Sige, dito na lang ako. Basta ipangako mo sa akin na babalikan mo ako dito. At sa pagbalik mo, kasama mo si Mommy at Daddy. Gagawin ko lahat ng mga kaya ko. Mailigtas lang sila. Pangako yan, mahal. Nauubusan na tayo ng oras, Emil. Tara na, bilisan na natin. Sige, Ulo. Paco, ikaw na munang bahala kay Vanessa. Pakiusap, wag na wag mo siyang pababayaan dito. Makakaasa ka, pare. Hindi na kami nagsayang pa ng oras ni Lolo Tasyo at agad naming tinungo ang abandonadong bahay sa dulo ng lumang bukirin. Habang papalapit kami, mas lalong lumalakas ang malamig na hangin.
Ang mga sirang bintana ay maingay na gumagalaw habang umiihip ang hangin. Pagpasok namin sa loob, agad bumungad sa amin sina Tita Victoria at Tito Lorenzo na nakatali at puno ng kalmot ang muka, leeg at kamay. Tito Lorenzo! Tito Victoria! Tulong! Emil! Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Tulungan mo kami, Emil. Mamamatay kami dito. Sandali lang, nandiyan na ho. Sinong nagsabi sa iyong pwede mo silang pakawalan? Ha? Angela? Ikaw ang aswang? Kita ko ang mahahabang pangil ni Angela at ang mahahaba niyang kuko. Halos mawala ang itim na pupil sa kanyang mga mata at sobrang putla ng balat niya at kulubot. Ibang-iba sa itsura niya kanina. Nanginig ako noon dahil sa galit at aaminin ko ring natakot talaga ako noon sa itsura niya dahil para siyang demonyo. Ikaw ang aswang! Ang bilis mo namang makahula, tanda! Bakit mo to ginagawa ha? At bakit naman hindi? Wala kang karapatang questionin ako, tanda! Pakawalan mo sila! Maawa ka naman sa kanila! Wala silang laban sa'yo! Isa kang halimaw at tao lang sila! Maawa! Nagpapatawa ka ba, Mr. Perez? Bakit naman ako maaawa sa taong pumatay sa nanay ko at nagbanta sa buhay ko? Anong ibig mong sabihin? Sinong pumatay sa nanay mo? Bakit hindi natin tanungin ang magaling mong biyan na si Victoria? Imposible namang makalimutan niya ang kahayupang ginawa niya sa nanay ko. Ano bang pinagsasasabi mong babae ka? Wala akong alam sa sinasabi mo! Talaga? Wala ka ba talagang alam sa pagkamatay ng dati niyong katulong na si Mildred? Mildred? Oo, mahal kong Lorenzo. Si Mildred Santos na pinagbintangang kabit mo. Pinatay siya ng walang hiya mong asawa. Pinatay siya ng demonyo mong asawa. Anak ka ni Mildred? Oo, anak ako ni Mildred. Ang dating katulong ng pamilyang Rosario na pinatay ng magaling mong biyanan dahil sa walang kwentang selos. Biglang bumalik sa isip ko ang kwento noon ni Aling Rosa tungkol sa katulong nilang si Mildred na namatay 8 taon na ang nakakalipas. Sinabi nilang nagpakamatay ito, pero sa mga sandaling yun, lumabas din ang buong katotohanan na ikinagulat ko. No! Hindi! Imposible! No! Kasalanan kong lahat ng ito. Kasalanan kong lahat. Huli na ang lahat para magsisi, mahal kong Lorenzo. Dahil panahon na para maningil ako sa kasalanang ginawa niyo sa nanay ko. Hindi maaayos ng paghihiganti ang lahat. Tigilan mo na to. Pakawalan mo sila. Kung gusto mo ng hustisya, hindi sa ganitong paraan. Hindi mo sila kailangang patayin para makaganti ka. Napakatanga mo talagang lalaki ka. Hinayaan ko na nga kayo ng mabait mong asawa na mabuhay at maging masaya sa araw ng kasal nyo. Mangingialam ka pa. Mukhang gusto mo pa yatang sumama sa kanila sa impyerno. Magulang sila ng asawa ko. Kaya hindi ko sila pwedeng pabayaan! Kasalanan mo to, Lorenzo! Kung hindi ka nagdala ng ibang babae sa buhay natin, hindi mangyayari ang lahat ng ito! Victoria, tama na. Hindi ngayon ang oras para magsisihan tayo. Hindi! Hindi sa pambababae mo kaya nakapasok ang halimaw na yan sa pamilya natin! Ganon talaga. Kapag magaganda at batang babae ang kaharap ng asawa mo, hindi niya natatanggihan. Hindi katulad mo na matanda na.
wala nang asim. Angela, tama na! Bakit? Hindi ba totoo? Kaya nga naghahanap ka ng sariwa pa. Hindi ba, Lorenzo? At ako yon. Hindi! Alam mo, Victoria, nakakalungkot at masakit isipin na pinagbintangan mong kabit ang nanay ko. Kaya ang ginawa ko na lang, ako na ang kumabit sa asawa mo para maging worthy naman ang pagpatay mo sa nanay ko. Hindi ba? Sa totoo nga, kabit ka ng asawa ko. Nagmana ka talaga sa nanay mong malandi. Anong sabi mo? Tita Victoria, tama na po! Huwag mong idamay ang nanay ko! Hayop ka! Bigla na lamang sinugod ni Angela si Tita Victoria. Kumislap ang mahahaba niyang kuko habang mabilis siyang tumalon papunta rito. Kitang-kita ko ang matinding galit sa mukha niya, kaya agad akong humarang bago pa niya masaktan si Tita Victoria. Ah! Emil! Apo! Ang sakit! Napahiyaw ako sa sobrang sakit nang maramdaman ko ang matalim niyang kuko na dumaan sa likuran ko. Parang sinunog ang balat ko sa lalim ng kalmot niya. Agad akong napaluhod habang tumutulo ang dugo sa likod ko. Dapat hindi ka nakialam! Sobra ka na, halimaw ka! At ano namang gagawin mo, tanda? Tatapusin ko na ang kasamaan mo! Biglang sumugod si Lolo Tasio kay Angela habang hawak ang buntot pagi at rosaryong nakapulupot sa kamay niya. Umalingaw-ngaw sa buong abandonadong bahay ang malalakas nilang sigawan at ungol. Mabilis gumalaw si Angela, ngunit hindi nagpadaig si Lolo Tasio. Hindi mo ako kayang pigilan! Sa ngalan ng Diyos Ama na nasa langit, matapos na ang kasamaan mo! Hindi! Hetong sa'yo, halimaw! Tumilapon si Angela sa sirang mesa matapos siyang sipain ni Lolo Tasio. Ngunit muli siyang tumayo at sumugod ulit. Doon ko nakita kung paano niya sinubukang sakalin si Lolo Tasio gamit ang mahahaba niyang kuko. Kaya pilit agad akong tumayo at kinuha ang buntot pagi na tumilapon kanina lang tsaka hinampas ng paulit-ulit sa kanya. Hanggang sa nataga ito ni Lolo Tasio sa bandang dibdib niya gamit ang itak. Wala na ang aswang, Lo. Nagtagumpay tayo. Ligtas na tayo. Oo, iho. Nagtagumpay tayo at maraming salamat kanina po. Kung hindi dahil sa iyo, baka napatay na ako ng aswang na yon. Walang naman, Lo. At salamat din ho sa pagtulong niyo sa amin. Halika nga dito. Mayakap ako, Apo. Napangiti naman kami ni Lolo sa isa't isa at nagyakapan. Hindi ko naman maiwasang mapaiyak dahil akala ko mawawala na ako ng lolo kanina. Buti na lang alerto ang isipan ko noon para tulungan siya sa laban ng aswang. Napalingon naman ako kina Tita Victoria at Tito Lorenzo habang nakikinig sa pinag-uusapan nila. Kasalanan ko to. Kasalanan ko. Pero hindi ko naman ginustong pumatay ng tao. Nagmahal lang ako at natakot maiwan. Patawarin niyo po ako, Diyos ko. Patawarin mo ako, Victoria. Patawarin mo ako. Kasalanan kong lahat. Sa akin nagsimula ang gulong ito. Kaya kung may dapat mang sisihin, ako yun. Hindi, Lorenzo. Ako ang pumatay ng tao. Kaya ako ang dapat na magbayad. Pwede pa ho kayong magsimula ng panibagong buhay. Hindi pa huhuli ang lahat para sa inyo. Maraming salamat sa pagligtas mo sa amin, Emil. Emil, hindi namin malilimutan ng mama mo ang ginawa niyo ni Lolo Tasio para sa amin. Ang importante po, ligtas tayong lahat. Pero hindi mawawala ang kasalanan ko. Habang buhay ko tong dadalhin. Ang tunay na pagsisisi ay nagsisimula sa pagtanggap ng pagkakamali. Pero kailangan mo ring patawarin ang sarili mo, Victoria.
Hindi ko alam kung kaya ko pa. Kakayanin natin. Magkasama tayo, Victoria. Pagkatapos noon ay agad naming dinala sina Tita Victoria at Tito Lorenzo sa health center para mapagamot ang sugat nila. Ako naman ay nilagyan din ng benda sa likod dahil sa malalim na kalmot ni Angela. Mabuti na lang at walang napuruan sa amin kahit grabe ang nangyari ng gabing yon. Pinili naman naming itago ang katotohanan, pati na rin ang bangkay ng aswang na si Angela ay ipinalibing namin ng maayos malapit sa abandonadong bahay na iyon. Emil, masakit pa ba? Unti na lang. Huwag ka nang mag-alala pa, mahal. Buti na lang talaga at nariyan si Lolo Tasyo. Sobrang natakot ako, mahal. Ayokong mawala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa iyo. Ikaw at si baby ang inspirasyon ko para mas magsikap pa sa buhay. Pangako ko sa iyo na mamahalin kita habang buhay, Vanessa. Lorenzo, nandyan siya. Nakatingin siya sa akin. Victoria, wala kang dapat katakutan. Hindi, Wala na kaswang. hindi totoo yan. Galit na galit pa rin sila sa akin. Ana, nandito lang ako sa tabi mo. Dahil sa matinding trauma at konsensya, nagkaroon ng problema sa pag-iisip si Tita Victoria. Hindi na siya makatulog ng maayos at palagi siyang balisa. Kaya napagdesisyonan ni Tito Lorenzo na ipagamot siya sa isang psychiatrist na si Doktora Benitez. Mrs. Rosario, kailangan nating harapin ang trauma na pilit mong tinatakasan. Hindi ko kayang kalimutan ang lahat, Doktora. Hindi mo kailangang kalimutan agad. Ang mahalaga ay matutunan mong tanggapin ang nakaraan at patawarin ang sarili mo. Sa tingin niyo, may pag-asa pa akong gumaling. Meron. Pero kakailanganin mo ng panahon, suporta ng pamilya mo at willingness. Sa tulong ng therapy at pag-aalaga ni Tito Lorenzo, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Tita Victoria. Hindi man agad nawala ang trauma at guilt niya, nagsimula naman siyang bumangon at tanggapin ang lahat ng pagkakamaling nagawa niya noon. At paglipas ng ilang buwan, tuluyan ding nanganak si Vanessa ng isang malusog na sanggol. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng trahedya, muli naming naramdaman ang katahimikan sa pamilya. Dito ko na po tatapusin ang aking istorya. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at God bless you all.